Tumayo si Roland sa tuktok ng barkong pandigmang Roland Ship. Maliban sa punong barko na ipinangalan sa kanya, ang iba pang mga barko ay mabagal at mabibigat na mga sasakyang semento. Ngunit isang araw, naniniwala siya na magkakaroon siya ng kanyang sariling modernong armada. Inayos ni Nightingale ang kanyang buhok na nag-ulo ng hangin. Napansin niya ang magandang mood ni Roland at tinanong kung excited na siya sa pagbabalik sa kanyang bayan. Ngumiti si Roland at umiling. Wala siyang balak bumalik sa kabisera. Ang bayan sa hangganan ang tanging tahanan niya. Ang kanyang kagalakan ay nagmumula sa pag-asang mabilis na maalis ang mga alitan at wakasan ang lahat ng labanan sa loob ng Grey Castle. Naramdaman ni Nightingale na hindi buong katotohanan ang sinabi ni Roland. Nagulat si Roland at halos makalimutan na kaya ni Nightingale na tuklasin ang mga kasinungalingan. Inamin niya na labis niyang ipinagmamalaki ang paggawa ng napakaraming barko sa napakaikling panahon, partikular sa loob lamang ng isang linggo. Dagdag pa niya, alam niyang Roland ang pangalan niya, dahil magaling siya sa pagsasabi ng totoo. Sigurado na gagawa pa siya ng mas mahusay. Namula si Roland at nagpaliwanag na iyon ang dahilan kung bakit siya nag-atubiling sabihin ang totoo noong una. Tumawa si Nightingale ng mahina at lumapit upang tiyakin sa kanya. Hindi siya galit kay Roland. Maliban kung direktang nakasangkot siya, hindi niya alintana ang pagsasabi niya ng ilang maliliit na kasinungalingan paminsan-minsan. Ipinukul niya ang kanyang tingin sa unahan at same time siyang nagpasalamat. Naguluhan si Roland at tumingin kay Nightingale. Dahan-dahan niyang ipinaliwanag ang kanyang pasasalamat. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, maging ang mga ordinaryong tao o mga mangkukulam, ay mabubuhay ng maligaya. Kahit na palaging naniniwala si Nightingale na makakamit ito ni Roland, hindi niya inaasahan na darating ang araw na ito ng napakabilis. Huminga ng malalim si Roland at sinabi sa kanya na hindi pa sila nakakarating doon. Alam niya na kahit na mapatalsik si Timothy, karamihan sa mga noble ay lalaban at magpupumiglas ng husto. Ang lubos na pag-iisa ng Grey Castle ay maaaring tumagal ng ilang taon, marahil ay mas mahaba kaysa sa inaasahan ni Nightingale. Sa isang malambot na boses, inamin niya na nag-aalala siya kung mabubuhay pa siya upang masaksihan ang araw na iyon. Kinurot ni Roland ang noo ni Nightingale at pinagalitan siya na huwag magsalita ng ganoong kalokohan. Hindi hahayaan ni Roland na mapahamak si Nightingale. Hinimas niya ang kanyang noo at nangatwiran na bilang isang mangkukulam sa labanan, natural siyang nasa panganib. Ang mga pagbabago ay may kapalit, dagdag niya, na ipinahayag na mula nang ayalay niya ang sarili kay Roland, handa na siya sa maaaring mangyari. Inilagay ni Roland ang kanyang kamay sa balikat ni Nightingale at marahang umiling. Sinabi niyang paumanhin sa pagkadismaya kay Nightingale dahil magkakaroon ng kapalit. Ngunit karamihan dito ay babayaran ng kanilang mga kaaway. Bukod pa rito, malaki ang pasasalamat niya sa mga mangkukulam, malaki ang utang na loob niya sa kanilang lahat. Naguluhan si Nightingale. Mula sa kanyang puso, inamin ni Roland, kung hindi niya nakilala ang mga mangkukulam, marahil ay hindi siya agad-agad nagagawa ng hakbang na ito. Marahil, sa kalaliman ng kanyang puso, kung wala ang kamangha-mangha nitong mahika sa mundo, siya ay nanatili pa rin sa isang ilang na bayan sa hangganan, namumuhay ng isang primitive na buhay, palaging nasa gilid ng panganib. Tumangala sa kanya si Nightingale at napagtanto na ang bawat salitang binigkas ni Roland ay ang tunay na katotohanan. Biglang dumating si Lightning at Maggie mula sa langit, lumapag sa tabi ni na Roland at Nightingale. Umulat si Lightning, at sinabing, 20 kilometro ang layo, para sa mga barkong may iisang palo ay papalapit. May mga sagwan sila sa magkabilang gilid at kamukha ng mga barkong may ulo ng lawin na nabanggit sa mga ulat ng intelihensya. Nagsalita si Lightning at sinabing hindi niya nakita ang anumang estatwa na hugis lawin. Ipinaliwanag ni Roland na ang ulo ng lawin ay marahil tumutukoy sa ang buslo sa ilalim ng tubig. Sinabihan niya si Lightning na patuloy na subaybayan sila at manatiling ligtas. Tumangala ang batang babae sa prinsipe na may mga luhang mata, at tinanong, pwede ba siyang gumawa ng isang set na mas kaunting ehersisyo bilang parusa. Tumawa si Roland at sinabing, kung pangako niyang hindi siya magtatakbo-takbo ng walang ingat sa hinaharap. Pwede lang siyang gumawa ng isang set. Agad na sumili ang saya sa mga mata ni Lightning. Walang pag-aaksaya ng oras, tumalon siya at lumipad pabalik sa langit. Komento ni Nightingale, hindi dapat ginawa ni Roland iyon. Kumaway si Roland habang sinasabing mga gantimpala.
At ang mga parusa ay nagpapaalala sa mga aral. Bumalik ang dalawa sa command room. Ang commander ng batalyon ng Ripple, si Brian, ang commander ng unang hukbo, si Axe, ang commander ng batalyon ng Artillery, si Vayner, at si Kapitan Cockatine ay nakatayo sa isang mesa, naghihintay sa estratehiya ni Roland para sa kanilang paparating na labanan sa dagat. Si Vayner ang unang nagpahayag ng kanyang opinyon. Mahirap tamaan ang isang gumagalaw na target gamit ang kanilang mga kanyan. Iminungkahi niya na lumapit muna sila bago magpaputok. Pangako niya kung nasa loob sila ng 15 metro. Ang bawat kanyan mula sa batalyon ay maaaring ibaliktad ang isang barko ng kaaway. Umiling si Brian, ang mga bala ng kanyan ay kumokonsumo ng maraming pulbera, at sa kasalukuyan, si Miss Anna lang ang makakagawa nito. Iminungkahi niya na hintayin nila ang paglapit ng kaaway at pagkatapos ay gamitin ang mga side-mounted machine gun upang patamaan ang mga barko. Lumingon si Roland kay Kapitan Cockatine, tinatanong kung ano ang pananaw ng kapitan. Pagkatapos mag-atubili sandali, diretsahang sinabi ni Cockatine, dapat lang silang sumalpok sa kanilang barko. Parehong napatitig ng hindi makapaniwala sina Brian at Vayner kay Cockatine. Dahan-daang sinabi ni Cockatine, ang Roland ay mas malaki at mas mabilis, at gawa ito sa bakal. Ang isang kahoy na barko ay maaaring masira sa isang pagkakabangga. Kahit na hindi ito masira, ang pagbaha mula sa pinsala ay maaaring maparalisa ang mga ito. Nang narinig ang taktika na ito, isang imahe ang hindi sinasadyang nabuo sa isip ni Roland. Parehong magkatugma ang kanilang mga ideya. Sa wakas ay nagpasya siya, gawin natin. Nagbigay ng utos si Roland. Ang punong barko, ang Roland, ay iwinagayway ang bandila ng lungsod ng Neverwinter at pinatunog ang steam whistle nito. Buong bilis ang pagtakbo ng barko. Si Eden, isang bagong hinirang na kabalyero mula sa kabisera, ay nangunguna sa isa sa mga barkong inilaan upang harangan ang mga ruta ng kalakal ng Western Territory. Kung magtatagumpay siya, hindi lamang siya magkakaroon ng malaking kayamanan ngunit makakamit din niya ang promosyon. Gayunpaman, hindi niya napagtanto kung sino talaga ang kanyang kalaban. Sumigaw ang isang bantay dagat, may aktibidad sa unahan. Lumipat si Eden sa dulong bahagi ng barko, nakasimangot na tumingin sa malayo. Sa malayo, mga usok na itim ang tumaas, parang mayroong nasusunog sa tubig. Malabo niyang nakita ang isang kulay abong silweta na papalapit. Walang alinlangan, ito ay isang barko, ngunit ang nakakagulat sa kanya ay ang kawalan ng anumang kapansin-pansing layag. Napansin ng mga tauhan na ang papalapit na barko ay gumagalaw ng napakabilis. Napansin din ito ni Eden. Kahit napababa ito ng agos, ang bilis nito ay nakakagulat. Nakita rin ng dalawang iba pang barkong may ulo ng lawi ng papalapit na sasakyan. Ang isa sa kanila ay mabilis na inilipat ang mga sagwan nito sa gilid, tila sabik na maging una sa pagsakay sa kakaibang barkong pangkalakal na ito. Tumawa ang isang mandaragat, mahilig ang mga taong iyon sa pag-angkin ng karangalan. Hindi ba sapat sa kanila ang barkong pangkalakal na kanilang nakuha kaninang umaga? Pagkatapos ay lumingon ang mandaragat kay Eden, tinatanong kung dapat din silang sumugod. Pagkatapos mag-isip sandali, sumagot si Eden, huwag magmadali. Dapat muna nilang obserbahan. Habang lumilinaw ang papalapit na barko, nanlaki ang mga mata ni Eden sa hindi makapaniwalang pagkagulat. Hindi lang siya, mga ungol ng pagkamangha ang umalangaw sa kubyerta. Sumigaw ang isang mandaragat, Diyos ko, Kapitan, ano ang bagay na iyon? Tumunog ang isang malalim na sungay, umaalingaw sa lahat. Hindi lamang napapanatili ng papalapit na barko ang bilis nito, ngunit bahagyang binago rin ang kurso nito, direktang papunta sa barko. Para sa pinakamalapit na barkong may ulo ng lawin. Walang oras upang maniobra, ang Roland ay dumiretso sa hindi inaasahang tiyan ng barkong may ulo ng lawin. Ang tunog ng pagkabasag ng kahoy ay malinaw na umalangaw sa mga tainga ng lahat. Ang payat na kahoy na barkong pandigma, na parang tinamaan ng isang malaking martilyo, ay malakas na gumalaw sa isang gilid. Sa ilang sandali lamang, ang barko ay nagsimulang gumuho at lumubog. Nang makita ang napakalaking kulay abong barko na binasag ang barkong may ulo ng lawin ng walang momentum, natigilan si Eden. Kahit na hindi niya nakilala ang bandila, sa kanyang isip, tanging ang di umano'y prinsipe ng Western Territory, na sinasabing nahulog kasama ng mga demonyo,
ang maaaring gumawa ng ganoong bagay. Kumilos ang mga lalaki sa kubyerta, ang ilan ay naghahanda ng mga krusbaw habang ang iba ay naglulod ng kanilang pinakabagong armas. Imposible ang pagtakas. Kinagat ni Eden ang kanyang ngipin at nag-utos, magmadali patungo sa pampang. Natanto niyang hindi sapat ang kanilang bilis, naisip niyang ang pagpunta sa pampang ng ilog ang magiging tanging depensa nila laban sa papalapit na pagsalakay. Sa pagdagsa ng tubig at ang biglang maniobra ng kulay abong bakal na barko, ang baluktot na barkong may ulo ng lawin ay sa wakas ay humiwalay. Ang pangalawang barkong may ulo ng lawin ay desperadong sinubukang baguhin ang kurso nito, na nilalayong ilayo ang sarili mula sa kalaban. Ngunit muli ay tumunog ang sungay ng Grim Reaper. Ang Roland, kasama ang nakakabinging dagandong nito at ang makapal na usok na itim, ay bumilis, direktang papunta sa pinakamalapit na barko. Ang pangalawang barko ay nakaranas ng parehong kapalaran. Sa ilalim ng presyon ng papalapit na metal na higanti, ang gilid ng barkong pandigma ay sapilitang isinubsob sa ilalim ng tubig. Ang mga tripulante, tumalon sa tubig upang iligtas ang kanilang sarili, habang ang iba na hindi gaanong mapalad ay sumigaw at nahulog sa nakatagilid na barko. Natigilan si Eden, nawalan ng salita. Sa ilang sandali lamang, dalawang barkong may ulo ng lawin ang lumubog, at ang nasa ilalim ng kanyang utos ay tila nakalaan na maging susunod. Sa isang sandali, handa na siyang iwanan ang barko at tumakas. Ngunit, sa isang swerte, nagbunga ang kanyang pagsusugal. Nakita niyang ang kanyang barko ay ngayon ay ganap na malapit sa pampang, inayos ng kaaway ang kurso nito, hinahabol ang huling umatras na barko. Natanto ni Eden na kahit na makatakas siya at makabalik ng buhay sa kabisera, walang silbi iyon. Kailangan niyang talunin ang rebelding barkong ito at iharap ito kay Haring Timothy bilang isang badge ng merito. Alam niyang ang barko ay maaaring gawa ng mga demonyo, ngunit ang mga tauhan nito ay tao. Inutusan niya ang lahat na itaas ang kanilang mga pana at baril, naghahanda upang sumakay at sakupin ang mga nasa loob ng bakal na barko. Sumigaw siya, para sa bawat lalaking kanilang papatayin, gagantimpalaan niya ang matapang na mandirigma ng isang gintong barya. Nakarinig nito, bumalik ang lakas ng loob ng mga mandaragat. Kumpiyansa na hindi sila sasalpok, ang barkong may ulo ng lawin ay umalis sa kaligtasan ng pampang ng ilog, sumusulong papunta sa Roland. Di nagtagal, malapit na nilang maabyutin ang Roland, at ang distansya sa pagitan ng dalawang sasakyan ay lumiliit sa ilang metro lamang. Inilabas ng mga mandaragat ang iba't ibang armas, naghahanda para sa isang unang pagsalakay. Sa loob, nakatutok ang mga lalaki sa Roland gamit ang iba't ibang armas, kabilang ang mga pana at palaso at ang pinakabagong mga baril na ipinagkaloob ni Timothy. Gayunpaman, hindi sila nakagawa ng pinsala. Habang malapit na silang umakyat sa Roland, ang kubyerta ng Roland ay tila walang tao, ngunit nakita ni Eden ang isang mahabang bar aisles na napapalibutan ng metal, na may maliliit na butas na nakalantad sa gitna. Bago pa man magawa ng mga tauhan ang anumang kilos, sumabog ang apoy mula sa mga bar aisles. Ang mga mandaragat ay nahulog na parang mga trigo na inaani. Ang mga nakareaksyon ay nagtago, ngunit walang lugar na pwedeng pagtaguan ang maaaring makaligtas sa kanila mula sa nakakatakot na pag-atake ng sandata na ito. Ang mga bangkay ay nagkalat sa barko, mga bala na tumutusok sa kanilang mga katawan. Sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ng nakakatakot na sandatang ito, ay hindi makatiis. Ang kaluwalhatian na inaasahan ni Eden ay hindi nangyari. Natanto niya na nakaharap sila sa isang uri ng baril, na may napakabilis na rate ng apoy. Hindi niya maintindihan kung paano, sa kamay ng rebelding prinsipe, ang isang sandata na kilala sa mabagal na pag-reload at hindi tumpak na pag-aim ay naging napakalakas. Bakit ang mga sandatang ibinigay sa kanila ni Timothy ay napakababa ng range at walang silbi? Sa kasamaang palad, hindi siya nakakuha ng sagot. Di nagtagal, napapaligiran na siya ng ulan ng bala. Ang huling barko ay naging paralisado sa gitna ng ilog, hudyat ng katapusan ng labanan. Napuno ang hangin ng mga ungol at daing ng mga kalaban. Ang mga nakaligtas ay nawalan na ng lahat ng lakas upang lumaban, lumalangoy patungo sa pampang ng ilog. Medyo nadismaya ang batalyon ng artillery dahil hindi nila nagawang ipakita ang kanilang pinakabagong kanyan sa batalyon ng Ripple. Habang inilalagay ng lahat ang mga bala ng kanyan pabalik sa kanilang mga kahon,
May nagkomento na kumpara sa mga bala ng machine gun na naubos ngayon lang, ang isang bala ng kanyan ay hindi naman masyadong mahal o mahirap gawin. Kumunot ang noo ni Vayner, gawa mismo ni Miss Anna ang mga ito. Paano niya ikukumpara ang mga ito sa mga bala ng machine gun na pwede nilang gawin ng daan-daan araw-araw? Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maingat na tumutok sa susunod na pagkubkob. Sinabihan silang huwag sirain ang reputasyon ng batalyon ng artillery. May naghambog, nangako siyang sisirain ang mga pintuan ng kabiserang bayan sa 3 putok lang. Napunta ang lahat ng tingin kay Rodney, inaasahang makikisali siya. Nililinis ang kanyang baril, nag-isip si Rodney, sana'y mayroon din siyang ganoong klaseng barko. Kumikinang ang kanyang mga mata, habang inuulit niya, sana'y mayroon siyang barkong pinangalan ng Rodney. Narinig ito, ang nakatatandang kapatid ni Rodney, ay nagsabi, "Magpatuloy ka, hindi ba dapat sa kanya muna ang karangalang iyon?" Bilang nakatatandang kapatid ni Rodney, ngumiti si Rodney, hindi niya ibibigay ang pagkakataong ito sa kahit sino. Sumali si Vayner, ang pangalawang barko ay maaaring pang-ala ng Vayner lamang. Tanong ni Katlo, paano naman ang Katlo? Nakatitig kay Katlo, sabay-sabay na sumagot ang lahat, hindi pwede. Sa gitna ng magaan na pagbibiruan, ang flotilla ay muling naglayag, patungo sa kabiserang bayan. 2 araw pagkatapos, nakarating sila sa kabiserang bayan, at ang mga pader nito ay nakikita na sa malayo. Nagulat si Lightning, na responsable sa pagsasaliksik, may isang tropa ang nakatalaga sa daungan sa unahan, mga 100 lalaki, hindi gaanong armado. Medyo nagulat si Roland, hindi nakakagulat na naglagay ng depensa si Timothy sa mga daungan sa labas ng bayan. Tiyak na nakatanggap si Timothy ng balita tungkol sa kanilang flotilla sa pamamagitan ng mga kalapati. Gayunpaman, ang katotohanang 100 lalaki lamang ang nakapwesto sa daungan ay hindi inaasahan. Akala ni Roland na maglalagay si Timothy ng mga archer at mga may hawak ng baril sa magkabilang pampang ng ilog at maaaring maglagay pa ng mga trebuchet upang harangin ang kanilang paglipag. Mukhang sumuko si Timothy sa bentahe ng pag-atake sa kanila habang tumatawid. Posible bang alam ni Timothy ang saklaw at lakas ng kanyang 152 mm na kanyan ng barko? Umiling si Roland, sa tingin niya ay hindi malamang. Pagkatapos ay lumingon siya kay Sylvie, tinatanong kung nakita niya ang mga milisya na may dala ng mga gamot ng simbahan. Ginamit ni Sylvie ang kanyang magic eyes para sa pagmamasid. Hindi siya nakakita ng mga tableta. Karamihan ay wala ngang armas. Gayunpaman, may kakaiba sa ilalim ng lupa. May inilibing sila, mga palayok na luwad at mga bar aisles na kahoy na puno ng itim na gray na pulbos. Agad na naisip ni Nightingale ang pulbura. Nalaman ni Roland ang estratehiya ni Timothy. Ang grupo ng mga 100 lalaki ay mga pain lamang na ipinadala ni Timothy upang ilihis ang kanilang atensyon. Ang kanilang tunay na intensyon ay hintayin si Roland na lapitan ang daungan at bumaba, pagkatapos ay paputukan ng pulbura. Ang daungan ang mahalagang daanan, at malinaw na kinilala ito ni Timothy. Gayunpaman, sa halip na direktang depensa, pinili niya ang isang nakatagong pag-ambush, sinusubukang mahuli si Roland. Kung hindi dahil kay Sylvie, maaaring nahulog sila sa bitag. Ngayong nalaman na nila ito ng maaga, ang solusyon ay tila medyo simple. Dahil walang wireless detonation, ang daungan ay isang dead end. Tiyak na maglalagay si Timothy ng mga tauhan sa malapit upang sindihan ang pulbura. Ang kailangan lang nilang gawin ay neutralisahin sila ng maaga. Sa alinmang paraan, kailangan nilang siguruhin ang daungan, o mahihirapan silang ilipat ang artillery at bala sa lupa. Hiniling ni Roland kay Sylvie na tulungan siyang tukuyin ang mga punto ng mga bulbura. Pagkatapos ay inutusan niya si Nightingale na pumasok, hanapin, at puksain ang mga individual na nakatakdang sindihan ng pulbura at siguruhin ang lugar, pinipigilan ang anumang potensyal na sunog. Mga backup mula sa pagpapaputok ng mga explosible. Nakasandal sa battlement ng kanlurang pader ng kabiserang bayan, isang kabalyero ang sumusulyap sa kanyang binocular, minomonitor ang aktibidad ng kanal. Nakita niya ang flotilla ni Roland. Hindi niya inaasahan na talagang gagawa ng atake si Roland sa kabiserang bayan. Tumawa siya, mula nang may tayo ito mahigit 200 taon na ang nakalilipas, ang kabiserang bayang ito ay hindi pa nakaharap sa isang pagsalakay. Anumang kalaban, sa pagtingin sa kanyang magandang matangkad na pader na bato,
ay mawawalan ng lakas ng loob upang umatake. Pero aaminin niyang hinahangaan niya si Roland. Walang ibang nang ahas na hamunin ang kanilang kaaway sa kanilang pinakamalakas na pader. Nakakalungkot na kalaban si Roland. Pero bilang isang kabalyero ng kabiserang bayan, may tungkulin siyang protektahan ito sa lahat ng gastos. Isang sundalo ang sumugod upang iulat, ang rebelding prinsipe ay narito na. Inilapag ng kabalyero ang kanyang binocular at sinabing alam na niya. Pagkatapos ay nagbigay siya ng mga utos, unang at pangalawang esquadron ng kabalyero, sumakay at maghanda sa likod ng mga pintuan ng lungsod. Tungkol naman sa mga mersenaryong iyon, sundan lang nila ang kabalyero ng malapit. Siguruhing handa ang lahat ng sandata pang depensa ng lungsod. Gayun din, painitin ang mga kaldero ng langis. Bagamat hindi niya akalain na lalapit si Roland sa mga pader ng lungsod, hindi masamang maging handa. Pabiro niyang binalaan ang kanyang mga tauhan na huwag mabasa ang kanilang sarili kapag sumabog ang pulbura, na nagdulot ng isang round ng malakas na tawanan sa mga nakapaligid na kabalyero. Ayon sa plano, sa sandaling sakupin ng mga rebelding tropa ang daungan, ipalilipad ang mga bandila mula. Ayon sa plano, sa sandaling sakupin ng mga rebelding tropa ang daungan, itataas ang mga bandila mula sa mga pader ng lungsod. Sa hudyat na iyon, isang malakas na paputok na snow powder na inilibing malapit sa daungan ay paputok, tiyak na magdudulot ng malaking pagkalugi at kaguluhan sa hanay ng kaaway. Kasunod nito, bubuksan ang mga pintuan ng lungsod, at isang pag-atake ng kabalyerya ang sisiguro sa kanilang tagumpay. Itinaas niya ang kanyang binocular, nagtataka kung paano nakagalaw ang isang barkong walang sagwan at layag. Gayunpaman, itinuring niyang hindi ito mahalaga. Kahit gaano pa kaiba ang isang sasakyan, hindi ito makakalakad sa lupa. Dahan-daang huminto ang kakaibang barko at huminto sa tapat ng daungan. Itinaas din ng isa pang kabalyero ang kanyang binocular, nagbibiro, posible bang natakot ng 100 lalaking milisya ang rebelding prinsipe. Habang nakatingin ang iba sa pagkalito at ang kabalyero ay akmang magsasalita pa, biglang sumiklab ang apoy mula sa harap ng barko. Ilang sandali lang pagkatapos ng pagkidlat ng apoy ay narinig nila ang isang malakas na pagsabog. Eksaktong sumabog malapit sa kahoy na kubo na dapat na magsisindi sa paputok na pulbus. Mula sa malayo, hindi nila maintindihan kung paano sila inaatake, ngunit biglang napagtanto ng kabalyero, posible bang alam ng kaaway ang tungkol sa snow powder na inilibing sa daungan. Ang impormasyong nakalap mula sa iba't ibang pinagkukunan ay nagpapahiwatig na ang rebelding prinsipe ay may mga napakalakas na armas. Ang kanilang saklaw at katumpakan ay malayo sa mga bakal na tubo na gawa ng mga panday ng kabiserang bayan. Kaya naman, mula pa sa simula, nagdesisyon si Timothy na huwag silang harapin ng direkta ngunit sa halip ay maglatag ng isang pag-ambush gamit ang mga paputok na bar aisles ng snow powder, ginagawang walang silbi ang mga armas ni Roland. Di nagtagal, sumabog ang pangalawang bodega. Dahil dito, tuluyang nabigo ang plano ng pag-ambush ni Timothy. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang umalingaw mula sa mga pader ng lungsod. Napakaraming lupa at bato ang itinapon sa hangin habang lahat ng snow powder na inilibing sa lupa ay sinindihan. Nagmura ng malakas ang kabalyero, sino ang hanggal na nagsindi ng lahat ng snow powder nang hindi naghihintay ng hudyat. Ang daungan ay naging isang gulo ng mga crater at hukay, at napakaraming milisya at kabalyero ang napatay o nasugatan. Inutusan ng kabalyero ang kanyang mga tauhan na itaas ang asul na bandila. Bigla, isa pang malakas na tunog ang umalangaw na naging dahilan ng pagyanig ng buong pader ng lungsod. Sa pagkakataong ito, ang anomalya ay ang pintuan ng lungsod. Lumitaw ang isang malaking puwang sa napakalaking pintuan, at gayunpaman, ang kaaway ay milya-milya pa ang layo. May sumigaw, mga demonyo, dumating ang mga demonyo. Ang eksena, na dating magulong, ay sumabog sa purong kaguluhan. Ang dating handang kabalyerya ay iniikot ang kanilang mga kabayo sa pag-atres, at ang mga mersenaryo sa likuran ay nagsimulang tumakas din. Sinusubukan pa ring kontrolin ng nangungunang kabalyero ang sitwasyon, ngunit ang makapal na usok at ang amoy ng dugo ay pumihil sa kanya na makapagbigay ng anumang utos. Sa parehong oras, isang hot air balloon ay nasa itaas ng gate. Lumapit ang hot air balloon sa itaas ng mga pader ng lungsod. Hinayla ni Wendy ang isang lever, pinakawalan ng isang bomba mula sa bracket nito,
na pabagsak sa lupa. Madaling naabutan ni Lightning ang bomba, ginagabayan ito ng diretsyo sa pader ng lungsod. Habang bumababa ito, nakita ng batang babae ang mga nagugulat ang ekspresyon ng mga kabalyero sa pader. Tumatama ang bomba sa pader na may malakas na pagsabog, lumilikha ng isang malaking puwang. Ang mga malapit dito ay agad na nalunok ng sumunod na apoy. Ang dating handang mainit na langis ay tumalsik saan man, nahuhulog sa mga sundalong nagbabantay sa mga pader ng lungsod. Ilang sandali lang, ang mga kabalyero na naghahanda para sa labanan ay ngayon ay nagkalat at tumatakas sa takot. Marami ang naliligaw sa makapal na usok at nahuhulog sa pader, ang iba ay nagpupumiglas at gumugulong sa lupa, sinusubukang patayin ang apoy na nakabalot sa kanila. Tinitingnan ng usok na pader ng lungsod ng kabisera, ang mukha ni Sylvie ay may bahid ng pag-aatubili. Dahan-dahan niyang sinabi, ang kanilang depensa ay gumuho. Sabi, nakuha nila ang nararapat sa kanila. Kung nanalo sila, mas magiging malupit lang sila. Huminga ng malalim si Roland, sa alinmang paraan, may magbabayad ng presyo para sa labanang ito. Kung hindi ang kaaway, sila naman. Ayaw niyang lumunin ng kalungkutan ang kalupitan ng digmaan sa sandaling ito o pahalagahan ang kahalagahan ng kapayapaan. Ito ay isang pakikibaka para sa kapangyarihan, isang labanan para sa kaligtasan, at isang paghaharap ng mga ideolohiya. Di nagtagal, umalangaw-ngaw ang hudyat para sa pangwakas na pag-atake sa daungan, ang unang hukbo, naganap na armado, pinamumunuan ni Axe, ay naghanda para sa huling pagtulak. Sa gitna ng mausok na mga pader ng lungsod, mabilis na pumasok ang unang hukbo sa pangunahing gate. Ang kanilang target ay ang sakupin ng mga pintuan ng palasyo. Sa sandaling makapasok sa loob ng lungsod, biglang bumagal ang takbo ng kanilang pagsulong. Dito, nakaharap sila sa isang malakas na kontra-atake mula sa kaaway. Patuloy na nasugatan ang mga miyembro ng unang hukbo, at ang mga nasugatan ay agad na hinayla ng kanilang mga kasamahan. Naghihintay si Nana sa tulong medikal. Hindi may dadala ang mga field gun dahil sa iba't ibang hadlang sa daan, ngunit wala silang oras para mag-isip ng alternatibo. Ang mga ganap na nakasuot na kabalyero, pinalakas ng mga berserk pills ng simbahan, ay sumalakay ng sunod-sunod. Umalangaw-ngaw ang isang putok ng baril, at ang mga berserk na kabalyero sa harap ay pinagbabaril ng bala at nahulog, ngunit ang mga nasa likuran ay patuloy sa kanilang pag-atake ng walang takot. Kahit nabarilin sa braso o katawan, hindi bumabagal ang kanilang bilis. Matapos patayin ang mga kaaway sa harap, nagsimulang magbigay ng susunod na set ng mga utos ang kapitan ng S-Squadron. Gayunpaman, hindi lang umaatake ang kanilang mga kaaway mula sa harap. Bigla, isang grupo ng mga berserk na kabalyero ang tumalon mula sa mga bahay sa mga gilid ng kalye, binabasag ang mga bintana. Bago pa may tutok ng mga sundalo ang kanilang mga armas, sinimula na silang atakehin ng mga berserk na kabalyero. Ang isa sa mga sundalo ng unang hukbo ay hinati sa dalawa ng isang kabalyero na ang mga mata ay kumikinang ng isang malakas na pula. Mabilis na pinatay ng S-Squadron ang mga berserk na kabalyero. Pinatay nila ang kabalyero, ngunit marami pa ang lumalabas mula sa mga bahay. Nabulabog ang pormasayon ng mga sundalo na humantong sa malapit na labanan. Patuloy na umalangaw-ngaw ang mga sigaw at hiyaw ng sakit sa hangin, at ang mga sundalo ng unang hukbo ay isa-isang nasugatan. Kahit na puno ng takot, ang kanilang pagsasanay ay patuloy na nagpapaalala sa kanila na ang tanging paraan upang mabuhay sa harap ng mga makapangyarihang kaaway ay ang magtulungan at gamitin ang kanilang pinagsamang lakas. Patuloy silang nagpaputok ng kanilang mga baril, unti-unting inayos ang kanilang posisyon. Sa sandaling iyon, dumating ang mga reinforcement. Ang batalyon ng artilleria ay nakaranas ng problema sa East Street, ngunit ang heavy machine gun unit ay dumating upang tulungan sila. Sumigaw ang leader ng squad upang bigyan daan ang heavy machine gun. Ang Maxim heavy machine gun ay inilabas sa kalye ng mga reinforcement, at pagkatapos iposisyon, pinaputukan nito ang mga berserk knights na naglulunsad ng isa pang pag-atake. Ang makapal na daloy ng bala ay bumuo ng isang hindi nakikitang pader, na huminto sa mga berserk knights kasama ng mga sundalo ng unang hukbo. Isa-isa namang napatay ang mga berserk knights. Nang tumigil ang putok ng baril, usok ang umalinggaso mula sa mga baril. Ang lupa ay puno ng mga bangkay ng mga berserk knights.
Ang mga tinamaan ng balang ngunit hindi agad namatay ay naghihirap sa lupa, umuungol sa sakit at hirap. Patuloy ang walang humpay na pag-atake ng mga Berserk Knights sa mga sundalo ng unang hukbo kahit na nasa lupa na sila. Naalala ang kanilang nahulog na kasama, walang pag-aalinlangan ng squad at mabilis na pinatay ang mga kaaway. Nang malinis na ang daan, ang unang hukbo ay nakabangon muli. Iba't ibang unit at squad ang nagsimulang magtipon mula sa iba't ibang direksyon. Habang lumulutang ang isang hot air balloon sa itaas ng palasyo, mas maraming bomba ang sumaire sa pader ng hardin at bakal na gate. Nagsimula na ang huling pag-atake. Sa loob ng palasyo, nakaupo si Timothy sa kanyang kama. Pumasok ang kanyang Royal Guard, nagmamadaling ipaalam sa kanya na ang mga kaaway ay nasa mga gate ng palasyo, na nagpapahiwatig ng isang madaliang pagtakas. Tahimik na nakaupo si Timothy, pinag-iisipan ang kanyang susunod na hakbang. Ang mismong silid na iyon ay nagbalik ng mga alaala ng trahedyang pagkamatay ng kanyang ama, at ngayon, tila mauulit na naman ang kasaysayan. Sa pagkamatay ni Wimbledon III, matalino niyang inilipat ang sisi sa nakatatandang prinsipe, si Gerald, inalis ang malaking banta at umakyat sa tuktok ng kapangyarihan. Sa loob lamang ng isang taon, nagawa niyang pagsamasamahin ang silangan at hilagang teritoryo, at pilit na pinalayas ang kanyang nakababatang kapatid na si Garcia. Ang kanyang impluwensya ay tila walang kapantay. Ang kanlurang teritoryo ay tiyak na kanya, at ang pag-iisa ng buong Grey Castle ay isang bagay lamang ng panahon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang biglaan at mabilis na pagbabago ng mga pangyayari. Sa loob lamang ng 3 araw, ang kanyang mundo ay gumuho, iniwan siyang walang-wala. Galit na hinampes ni Timothy ang isang kandelero mula sa bedside table sa sahig, pinapalabas ang kanyang galit. Galit siyang sumigaw. Ito ay lahat ng witchcraft. Kung hindi dahil sa mga mangkukulam at demonyo, paano magiging napakalakas ng sandata ni Roland? Ang kanyang boses ay napipilitan, puno ng galit, at isang bahagyang panginginig. Ang simbahan ay walang silbi. Inaangkin nilang manghunt ng mga mangkukulam, ngunit hindi nila nakuha si Roland Wimbledon. Kung hindi dahil sa mga mangkukulam, hindi magiging mas mahusay ang mga sandata ni Roland kaysa sa kanya. Kahit na ang yaman, paggawa, o teritoryo at mga mapagkukunan, ang bentahe ni Timothy ay daan-daang beses na mas malaki kaysa kay Roland. May isang paliwanag lamang, ang demonyo ay tumutulong kay Roland. Ang mga pagsabog ng dugo at pag-aaway ng mga espada sa labas ay pansamantalang nagpakalma kay Timothy. Hindi siya maaaring mamatay ngayon, kailangan niyang humingi ng paghihiganti. Tumingin siya sa kanyang guard at inutusan. Sa lihim na tunnel, dinala ng knight si Timothy sa nakatagong pasilyo, na kilalang may dead gate. Kapag na-activate ang dead gate, ang pasukan ay saliado magpakailanman, na hinaharangan ng anumang potensyal na pagtugis. Ang pasilyo ay puno ng mga bitag at mga judgment stone. Sigurado si Timothy na hindi alam ang tunnel na ito ni Roland. Sa lihim na tunnel, pinag-isipan ni Timothy ang kanyang susunod na hakbang. Kailangan niya ang suporta ng mga loyal na noble at duke. Kahit na hindi sigurado sa kanilang katapatan pagkatapos ng pagbagsak ng Grey Castle, alam niyang kailangan niyang subukan. O marahil, dapat ba siyang humingi ng kanlungan sa simbahan? Kung matutulungan siya ng simbahan sa paghihiganti sa kanyang pagkatalo, ano naman kung ibibigay niya ang Grey Castle? Ang pag-iisip ay sumunod sa kanya, mabilis na lumalakas sa bawat pasilyo. Kung personal niyang may padala si Roland sa guillotine at pahirapan ang bawat isa sa mga mangkukulam ni Roland, lahat ay sulit. Sa madilim na ilaw ng mga sulo, nagdesisyon si Timothy. Siya at ang kanyang mga guard ay pumili ng pinakamahabang tunnel at lumabas sa Royal Capital. Gayunpaman, nang lumabas sila sa lihim na tunnel, napapalibutan sila, mga ripple ang nakatutok sa kanila. Saglit na nanghina si Timothy.